Nagtaka si Shaina dahil gabi na hindi pa tumatawag si Clyden. Dati-dati naman umaga at gabi tong tumatawag para kamustahin siya. Inintay niya hanggang 12 midnight pero nakatulugan niya na ang paghihintay. Pagising niya kinabukasan, cellphone niya agad ang tiningnan. Ngunit nadismaya nang di man lang rumihistrong number ni Clyden sa kanyang call list. Inisip na lamang niyang busy to kung kahit patamad siyang bumangon sa kanyang bed. Pagtayo niya, hinarap ang kinilalagyan ng CCTV cam sa kanyang room at nag-wave dito. "Good morning, Clyden Jade Villacorda." Nakatawang hayag niya sa harap ng cam bago tinungo ang banyo. Pagkabihis niya, hinarap ulit ang CCTV at tila may kinakausap na nagpaalam. "Bye, I'm going to the office now." Turan niya sabay wagayway sa kanyang kamay. Alam niya kasi na kapag bubuksan ni Clyden ang system ng CCTV sa bahay, makikita siya nito. What happened? Kalmadong pahayag niya sa head ng finance department. Pumalya ang pagdating ng mga supplies at magsashort ang kumpanya ng mga gagamitin. "I don't know, maybe there's something wrong with the new procurement team?" Kibit balikat na pahayag ng head at napatitig si Shaina dito. "What do you mean?" Wika niya. "Siyempre, kabisado ng dating team ko nung gagawin para mapabilis ang proseso. Yung mga bago, di nila alam kung sino mga lalapitang tao." Pariwanag ng head at napahawak sa noo. "Di ba pwedeng sabihin ng dati ang kanilang mga sekreto?" "Wala akong magagawa dyan. Your new team should do something para makaabot ang mga supplies sa tamang oras." Pahayag ng head bago tumayo. Walang lingon-likod, tinungo ang pinto. Pagkaalis ng head, napapikit sa Shaina habang himas ang kanyang noo. Kaninang umaga pa siya namomroblema sapagkat kung di makakarating ang supplies, mapaparalyze ang trabaho sa buong kumpanya. Tinawagan niyang team leader at tinanong sinong may-ari ng kumpanya. Sinabing certain Rafael Chan, pero mga staff nito ang kausap ng team. Pagkarinig sa pangalan ng president ng MNC, halos nagliwanag ang mukha niya. Na-meet niya na si Rafael Chan pero di niya alam kung paano makontakt yon sa lalong madaling panahon. "How can I talk to Rafael Chan?" Turan ni Shaina kay Leo. Sinadyang ang doktor sa office ito at nagulat pa sa biglaan niyang pagdating. "Why? He's out of the country right now." Turan ni Leo at napahawak siya sa ulo for frustration. Gusto na nga bumigay ng katawan niya sa kinakaharap na problema sa office. "Kailangan ko siyang makausap ngayon. Mapaparalyze ang buong A and B kapag di dumating ang aming mga supplies." Saad ni Shaina na nasa mukha ang labis sa pagkalito. Naglabas ng isang bar ng chocolate ang doktor at binigay dito. "Eat some, you need to calm. Ang baby mo nai-stress." Paalala sa kanya ng doktor kaya't napahawak siya bigla sa kanyang tiyan. Pasimple niyang hinimas yon sapagkat nalimutan niya na nagdadalang tao siya sa araw na to. Kumuha siya ng ilang pirasong chocolate at nginat-ngat. Pagkaraan ilang minuto matapos kumain, tila effective nga dahil kumalma ang kanyang pag-iisip. "Now tell me, bakit kailangan mong makausap ang kapatid ko?" Maya-maya ituran ni Leo sa dalaga. Kinuwento naman ni Shaina ang nakapagpapagulo sa kanyang buhay sa araw na ito at tumango-tango naman yon. Maya-maya nilabas ito ang cellphone, tinawagan ng kanyang kapatid. "Hi there, brother. Someone wants to talk to you here." Narinig niyang hayag ni Leo sa kausap at pagkatapos sa ilang sandali, napalitan ng salita sa isa't isa, pinigay na ni Leo ang phone sa kanya. "Hi sir, I'm Shaina Aguas of A&B." Panimulang bati niya at tumawa yon. "Drop that formality. What can I do for you, Shaina?" Turan nito kung kahit hindi na siya nag-atubiling sabihin ang pakay dito. Tumango-tango naman yon at nangangako, tutulungan siya sa kanyang problema. Nagpasalamat si Shaina dito pagkatapos, bago masayang nagpaalam dito. Nang maibaba ang cellphone, naihilig niyang ulo sa balikat ni Leo dahil sa relief. "Thank you, Leo. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ka." Turan niya at narinig niyang tumawa iyon. "Anything for you and our baby?" Saad naman ni Leo at napaluha sa Shaina. Mabuti pa si Leo, he cares for her and the baby. "Can you give me a hug?" Saad niya dito. Tinignan siya ni Leo ngunit niyakap din siya nito. "What happened?" Narinig niyang tanong ni Leo mula sa pagkakayakap sa kanya, ngunit umiling lamang siya dito. "Don't stress yourself too much. Remember, you're pregnant at di nakakabuti kay baby." Paalala ni Leo at tumango-tango siya dito. Nagpapasalamat siya kay Leo bago umalis. May schedule to sa operating room kaya't di na siya mayahatid. Kinabukasan dumating ang mga supplies, mas maaga ng ilang araw sa date of delivery at sa maaaring delay. "Ma'am, delivered na daw ang mga supplies." Pagbibigay alam ni Sarah sa dalaga mula sa may pinto. Okay, thank you for the information." Saad niya kay Sarah at ngumiti bago nagbow. Lumabas din ang kanyang opisina.
Please facilitate distribution of supplies. Tura ni Shaina sa department head mula sa telepono. Halatang na sorpresa yon pero sumang-ayon sa kanyang utos. Yes ma'am, sagot nito at nagpaalam na. Pagkababa ng phone, hinilig ni Shaina ang ulo, katawan sa swivel chair, pinikit ang mga mata. Naalala niya si Clyden. Ilang araw nang dito nagpaparamdam sa kanya, kaya't sari-sari ang pumapasok sa kanyang isip. Kaya siya may nangyari dito o di naman kaya nalimutan na siya dahil focus ng atensyon nito sa magiging anak nila ni Samantha. Bigla niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Sa liit ng tiyan niya walang mag-iisip na buntis siya, pero may nararamdaman siyang may pumipitik-pitik, lalo na kung pagod siya. Kinuha niyang isang apple sa bag. Mukhang nakaramdam siya ng gutom, parang gusto niyang kumain. Patulog na siya kinagabihan na makareceive ng message mula sa number ni Clyden. Excited na niyon binuksan para basahin, pero captured picture lang dumating. Kuha ni Clyden habang nakadikit ang ulo nito sa tiyan ni Samantha. Kung siya ang tumitingin, napaka-perfect ng scene para sa bagong magulang. Napapikit sa Shaina ang kanyang nararamdaman sa mga oras na ito, hindi niya maintindihan. Basta't ang alam niya parang binubudbura ng asin ang kanyang sugat at nanonood hanggang sa kaibuturan ng sakit na dulot nito. Ngunit wala siyang ginawa kundi mag-inhale-exhale, payapain ng sarili para sa batang nasa sinapupunan niya. Sam, did you see my phone? Si Clyden mula sa study room. May online meeting siya sa ilang mga head sa KNV, kung kaya't bakit di niya namalayang nawawala ang kanyang phone. I didn't see it, maybe you placed it somewhere? Si Sam, kung kaya't bumalik na rin siya ng study room. Ngunit pagdaan sa living room, nakapatong to sa mesa. Kinuha niya yon pagkatapos bumalik din agad sa study room. Kaya kasi nasa malayo si Clyden, hindi pa rin niya napapabayaan ang kumpanya. Pagbalik niya sa upuan, nilaro-laro ng kanyang kamay ang hawak na cellphone habang nakatitig dito. Ilang araw na niyang di natatawagan sa Shaina at siguro nagtataka na to kung bakit wala siyang paramdam dito. Samantha is very sensitive sa kanyang pregnancy at ayaw nitong kinakausap niyang asawa. Nag-blood spotting to when they argued about Shaina. For the sake of the child, titiisin niyang lahat kahit sa first trimester lang ng pagbubuntis nito. Bumantong hininga na malalim si Clyden. Para may sariling isip ang daliri niya at binuksan ng system ng CCTV sa bahay nila sa F-Park. Sa review siya pumunta pagkat wala siya nakikita sa cam ng oras na yon sapagkat nasa opisina pa lamang to. Pagkakita niya sa asawa, ramdam niya ang labis na pangungulila dito. Napangiti siya nang humarap sa cam sa Shaina at kumaway, sabay ng pagsambit ng "Good morning, Clyden Jade Villacorda." Pinost niya ang part na yon at pinagsawang mata para titigan to. Ang ganda-ganda pa rin kahit bagong gising, pero nababanaag sa mata ang labis ng kalungkutan which broke his heart into pieces. He misses her so much. Kung pwede lang umuwi na siya para makasama niya to ulit. Napapikit siya na makita ito habang nakapangalumbaba, nakaupo sa bed habang panay ang check ng kanyang phone. Marahil hinihintay ang kanyang pagtawag. She's always thinking of him but it ends up lying in the bed hopelessly. Na nagsawang masaktan habang tinitingnan ng asawa, sinara niya ang system at again nilaro ang hawak na cellphone. To his surprise, his finger is dialing Shaina's number. Habang nagre-ring ang phone nito, sobrang pagtibok ng puso niya habang inangat nito ang linya and heard the weakest and loneliest voice of her. I miss you so much, saad ni Clyden, kaya tuloy ang umagos ang kanyang luha. Halos sinanghina ang pakiramdam ni Shaina pagkatapos ma-check ang mali-maling report na ipinasa sa kanya. Parang na-drain ang brain cells niya at nitong gumana kung kaya't inihiling niya ang katawan sa upuan. Naidlip siya ng kaunti pero nagising na mag-vibrate ang phone na nasa ibabaw ng mesa. Kinapa niya yon, pinindot ang answer button na hindi mo lang tinitingnan sinong tumatawag. Hello? Turan niya habang nanghihina ang boses. Hi. Mahina pero dinig niyang saad na nasa kabilang linya. Pagkadinig dito agad siyang napamulat ng malaki. Umayos ng upo na mapagsinong nasa kabilang linya. Hi! Biglang sumigla ang kanyang boses. Pati buong katawan nagising at excited sa pagtawag ng binata. How are you? Tura na nasa kabilang linya at nagpakawala siya ng malawak na pagkakangiti. I'm fine, I'm good. Saad niyang natutuwa, ngunit narinig niyang bumuntong hininga ang nasa kabilang linya. May problema ka ba dyan? Di niya naiwasang tanong mula sa pagbuntong hininga. Yeah. This past day, Samantha had experienced blood spotting, so I wasn't able to get in touch. Oh, it's okay. Kamusta na siya ngayon? Okay lang ba si baby? Yeah, sa awa ng Diyos, okay na sila.
Her pregnancy is too sensitive at kailangan may tumitingin sa kanya palagi. May himig kalungkutang pahayag ni Clyden. Kahit di na siya malunok ang laway, tumango siya dito. She needs you there. Halos nahirapan niyang bigkasin. Yes, for my child's sake. Saad ni Clyden kaya't talo siyang nahirapan na magsalita. Okay. Maikli niyang hayag habang pigil na pigil ang sariling wag umiyak. I miss you so much. Saad ni Clyden kaya't tuluyan ng umagos ang kanyang luha. I miss you too, so much. Saad niya habang pinipigilan ang sariling wag suminghot. Kapwa sila natahimik ng ilang sandali bago nagpaalam si Clyden. Pagkababa ng cellphone, hinayaan ni Shaina ang mata niya para magbuhos ng luha. Ma'am, a certain Dr. Chan is here. Papapasukin ko ba siya? Mula sa pinto, sumilip si Sarah. Agad niyang pinunas ang luha at inayos ang sarili. For a moment, after 5 minutes please. Sagot ni Shaina at pagkatapos, dali-daling hinagilap ang bag, nag-retouch sa kanyang upuan. Leo, hi! Nakangiti ang bunga niya sa doktor nang iluwato ng pinto. Ngumiti yon habang nililibot ang palingin sa paligid. Nice office. Paglapit ito, binigyan siya ng beso-beso. Pagkatapos, sinaplos ng kaunti ang kanyang tiyan. Hi baby, Tito Ninong is here. Saad nito at lalong natawa ang dalaga. Napadaan ka? Tanong niya sa binata. I am just roaming nearby at naalala kita pagkakita ng building ninyo, so I'm here. Anyway, here's your favorite sticky mango rice. Saad ni Leo at napatalon siya sa tuwa. Wow, thank you. Parang gusto ko nang kumain. Then eat it. Talaga namang gugutumin ang mga nagdadalang baby. Turan ni Leo kahit excited niyang binuksan ito at sinimot-simot. You like coffee? Tanong niya. No thanks, tapos na ako sa pinuntahan ko kanina. Tanggi ni Leo at tumango siya habang patuloy sa paglamon. Sinenyas niya kung gusto niya ang kanyang kinakain pero natatawang umilinto. Hinintay ni Leo ang kanyang paglabas. Day off daw nito at wala siyang alam gawin sa kanyang flat kung kaya't paglabas nila sa A&B, nag-stroll sila sa kalsada pagkatapos inaya siyang maglakad-lakad sa mall. Para maganda to para kay baby. Suhestyon ni Leo na makakita ng stroller sa loob ng department store. Parang na-excited siyang tumingin, ngunit tinawanan niya lamang ito. Hello, 1 month pa lang si baby, magsa-stroller na agad? Sad ni Shaina at tumawa ngayon. Maya-maya napunta sila sa mga baby's dress. Tumingin ng kung ano-ano na animoy mas excited pa tong magkaanak kaysa sa kanya. We'll get all of this for the baby? Saad ni Leo at tigas na pagtanggi ang kanyang ginawa. Thank you pero saka na. Isa pa hindi pa natin alam anong gender ni baby. Turan niya at napatapik ito sa sariling noo. Oo nga no? Anyway, I'll buy all this stuff kapag alam na natin ang gender niya. Saad ni Leo at naiiling na lang sa Shaina dito. Pagkatapos mag-malling, kumain sila sa isang sikat at cozy resto kung saan pinapili siya nito ng gustong kainin. Pagdating ng kanilang order, parang 5 silang kakain. Nginitian siya ni Leo ngunit tinanguan lang siya nito, sabay senyas na magsimula na siyang kumain. Shaina, are you okay? Si Nicole sa kabilang linya. Pauwi na sila ni Leo galing sa resto at ihahatid na siya sa F-Park. I'm good, napatawag ka. Turan niya sa kaibigan. Medyo matagal kasi itong di nagpaparamdam at nagulat siya sa biglaang pagtawag nito. Sam told me the news. Walang kaabog-abog na pahayag ni Nicole. Napanunok si Shaina sabay tingin kay Leo na busy sa manibela. Yeah, maikling turan niya at binaring sa bintana ang tingin. I'm sorry. Pahayag ni Nicole at ramdam niya halos lalabas ang kanyang luha. Paano ka? Paano nga ba siya? Mas kailangan siya doon. Mahinang turan niya dito. I heard Samantha's parents are forcing Kuya to marry her. Saad ni Nicole at natigilan siya. Ano daw? Paanong pakakasalan ni Clyden sa Samantha kung asawa pa niya ito? Bigla siyang kinilabutan. Posible ba ang gusto nilang mangyari? Wala sa sariling turan niya dito. I don't know, everyone seems to be excited for the baby. Saad ni Sam at di ni Shaina napigilan ng pag-agos ng luha. Marami pang sinabi si Nicole ngunit di niya na to naintindihan. Pagkatapos makipag-usap, tinakpan niya ang kanyang mukha at impit siyang umiyak. Nang mahimasmasan, nakayakap siya kay Cleo. Di pa ba alam ni Clyden that you are carrying his child? Si Leo nananangis ang loob sa nakikitang pag-iyak ni Shaina. He heard everything. Pati siya hindi makapaniwalang nabuntis ni Clyden ang dating fiancé habang nagdadalang tao din ang dalaga. Umiling sa Shaina, panay ang buhos ng luha. Why? Asawa ka niya. Dapat ikaw ang inaalagaan niya at hindi ang kabit niya? Galit na pahayag ni Leo pero lalo lang siyang naiyak.
Clyden doesn't want my child. Ipapalaglag niya kapag nalaman niyang buntis ako. Di makapaniwala si Leo sa narinig. Mahigpit sinara ang kamao at gusto niyang magwala ora mismo. Kung nasa harap niya si Clyden, uunday niya ng suntok sa mukha hanggang malagutan ng hininga. He won't do that. Papatayin ko siya kung gagawin niya yun sa'yo. Saad ni Leo habang yakap-yakap siya nito, ngunit umiling sa Shaina. Natatakot siya para sa kanyang anak. Please Leo, don't tell anyone. I want to keep my child. Pagmamakaawa niya dito. Pero hindi mo yun maitatago forever. Turan ni Leo, ngunit umiling siya. I know, pero hindi pa ngayon. Alam ko nalilito ngayon si Clyden kaya't sigurado ako. Pipiliin niyang anak niya kay Samantha kaysa anak ko. Turan niya kaya't mas lalong rumihistro ang galit sa mukha nito. I will kill that bastard. Nagingit-ngit na saad ni Leo, ngunit nang maalalang kalagayan nito, inalo niyang dalaga sapagkat masama sa buntis na nakakaramdam ng negative emotions. Kinabukasan, pinasundo sa Shaina ng mga Villacorda upang pumunta sa villa. Medyo mahilo-hilo siya sapagkat di siya nakatulog na maigi kagabi. May sakit ka ba, iha? Bakit namumutla ka? Pansin ni Ginang Villacorda sa dalaga na makaharap niya ito. Hindi naman, tita. Baka naninibago lang kayo kasi matagal din kayong hindi nagkikita. Magalang na pahayag ni Shaina dito, ngunit tiningnan siya ng Ginang mula ulo hanggang paa. Tila may inoobserbahan sa kanya. Siguro nga, halika sa loob. Tura ng Ginang sabay ng paghawak ito sa kanyang kamay, papunta sa loob. I know na alam mo nang buntis si Samantha and I'm so sorry about that. Natigilan siya pero dahan-dahan siyang tumango dito. Opo, tita. And Clyden needs to live there, iha. Maniwala ka, ayoko ng mga nangyayari. Nahihiya ako sa'yo pero anong magagawa ko? Pabayaan namin ang bata? Turan ni Ginang Villacorda at naparanok sa Shaina.